Si Marcoleta kasi matapos kahapon na maaresto, pagkatapos dinaan siya sa dumaan siya sa booking process, kinunan siya ng mugshot, tapos biglang sumikip ang dibdib. Oh, bigla daw sumikip ang dibdib. Oh, nagkasakit, may nagkaroon ng chest pain. Tapos tumaas yung blood pressure. Wow. ah, Biglang dinala sa PNP General Hospital. So dadaan daw muna sa mga 2 days na na comprehensive na medical tests bago siya dadalhin uli sa Sandigan Bayan. Pagkatapos dadalhin siya sa Sandigan Bayan, magdi-decide ang Sandigan Bayan kung saan siya dadalhin. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Gano'ng kataas po ang dating sa 150 something. Ano na siya 72 years old na. But si Defensor and the other one, dinala na namin sa Sandigan Bayan for presentation support. We will wait for the commitment order. Kung saan sabihin ng Sandigan Bayan dadalhin, when that's the time na itatransport sila doon. So makatuwid sa PNP General Hospital po muna si Senator Marcoleta samantala. We will wait kasi ongoing ang ongoing ang medical niya doon. Yung ECG, sine-check up siya ngayon ng mga doctors. Then we will inform yung Sandigan. But if he is fit to travel, we will be returning the warrant today sa sa Sandigan, then we will wait. At kasama siya doon sa return of warrant? Yes. Pero nakadepende po yun kung ano sasabihin ng mga doktor? Yes. Kasi may karapatan po siya eh. He's 72 years old. May karapatan din yung tao sa ng medical, appropriate medical aid para sa Ay mukhang ang gagawin nitong drama katulad ni Juan Ponce Enrile, na naka-wheelchair, katulad ni Erap na naka-wheelchair, katulad ni Gloria na may neck brace at naka-wheelchair, katulad ni Manny Bunuan na naka-wheelchair din. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Pero dati kapag may siya, kapag mayroon siyang yung mga resource persons ng Senado, kapwa niya senador na kung kung makapagsalita siya, akala mo wala siyang kahinaan. Akala mo si Marcoleta ay si Mr. Perfecto, nalakas ang pangangatawan, laging tama, magaling sa lahat ng bagay. Ganun yung Tapos ngayon, nung naaresto na, biglang nagsikip. Biglang nagka-chest pain. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, pero, ngayon, sabi ng PNP, yung medical ng PNP, chinecheck up pa daw si Marcoleta. Pagkatapos daw itong dumaan sa medical tests, dadalhin daw uli ito sa Sandigan Bayan. Pag dinala yan sa Sandigan Bayan, malamang malaki ang posibilidad, hihilingin ngayon ng kanya mga abogado na mag-hospital arrest na lang. Gagamitin na ngayon yung mga test na pinagdaanan. Ay, mga kabunyog, alam na. Yan yung biglang nagkakasakit eh. Pero kapag nagsasalita yan, akala mo walang sakit yan. Walang sakit. Siya lagi ang tama eh. Siya ang magaling. O ngayon, ano nang nangyari? Wala ka nang marinig kay Marcoleta. May sakit, nagkaroon daw ng chest pain, nagtumaas daw ang blood pressure. Ay, lumang tugtugin na yan. Ginamit na yan ni Erap noon. Ginamit na yan ni Gloria. Ginamit yan ni Juan Ponce Enrile. Ginamit yan ni Manny Bunuan. Ginagamit yan ng mga magnanakaw at mga may kaso sa bayan. Pero kapag karaniwang tao ka,
tulad nung ni Tatay Elmer, naalala nyo nung panahon ni Duterte, yung si Tatay Elmer, yung driver nakabiolate lang yan sa si Tatay Elmer, yung matandang miyembro ng Piston. Nakabiolate lang yan doon sa COVID kasi nagbiyahe siya. Yung noon. Pero talagang kinulong. Walang mga test-test, wala na. Kulong ka dyan. Wala nang maraming paliwanag. Pero si Marcoleta, ayan, nandyan sa PNP General Hospital. At ngayon, mga kabunyog, binisita ni Sara Duterte. Ayan. Binisita ni Sara Duterte. So, sa ngayon, nandyan pa si Marcoleta. Nandyan pa si Marcoleta sa sa PNP General Hospital at bukas daw posibleng dalhin na sa posible na daw nadalhin sa Sandigan Bayan. Bakit dadalhin uli sa Sandigan Bayan? Yun ang tawag doon return ng warrant. Ibabalik yung kapag na-serve na kasi yung warrant, magre-report yung mga law enforcement agencies na naka-aresto. Dadalhin yung naarestong tao, tapos magde-decide ngayon ang Sandigan kung saan siya dadalhin. Sila Mike Defensor at saka yung isa pa, yung si Joseph Espiritu, kaagad-agad pagka-aresto noon, dumaan sa booking process sa CIDG, tapos binalik sa Sandigan Bayan. Pagkabalik sa Sandigan Bayan, inorderan na dalhin na doon sa kulungan sa Payatas. Payatas na. Nasa Payatas na kagabi pa si Mike Defensor at saka yung Joseph Espiritu. Pero si Marcoleta hanggang ngayon nandyan pa rin sa PNP General Hospital. Bukas daw posibleng dalhin na yan sa Sandigan Bayan. Didesisyonan niya ng Sandigan Bayan bukas kung saan ba siya ikukulong. Sigurado bukas hihilingin niya ng kampo ni Marcoleta na hospital arrest. Sana wag gamitin yang ganyan. Kasi sa ngayon, sa lahat ng kulungan sa buong Pilipinas, marami diyan matatanda na mahihirap. Bakit yung mga mas malala pa ang mga mas malala pa ang mga kalagayan. Mas malala pa ang mga kalagayan. At mga pa ang kaso niya hindi pa na mga non-bailable. Actually sa mga kulungan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, may mga nakakulong diyan na mga bailable naman ang kaso. Pero bakit nakakulong? Walang pampiyansa. Kahit simpleng 30,000, 50,000, wala silang pampiyansa. Mga matatanda na yan. Ganyan ang sa Pilipinas. Pero ito, si Marcoleta, special treatment. Dapat niyan wala. Dapat walang yan. Ay di ba ang lakas-lakas niya? Kapag nga nagsasalita siya, ang taas-taas ng kanyang boses. Kung makapagsalita siya sa mga kapwa niya senador, kung makapagsalita siya sa mga bisita sa Senado, nung kongresista pa siya, ang lakas-lakas ng kanyang tapos ngayon, bigla, may sakit. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, sana wag madala ang Sandigan Bayan sa drama ni Marcoleta. Sana wag. Kung yung pagtrato sa ibang karaniwang tao, ganun din dapat. Pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas.